May isang nakakakilabot na nangyayari ngayon na halos walang nakakahalata. Ang Antichrist, maaring buhay na siya ngayon. At ayon sa Biblia, may mga palatandaan na lilitaw. Hindi hula-hula lang, hindi din haka-haka, kundi mga senyales ito na dapat munang mangyari bago siya tuluyang lumabas sa eksena. At ang mas nakakatakot, lahat ng palatandaang iyon nakikita na natin mismo ngayon. Parang unti-unting inihahanda ang mundo. Nakaayos na ang mga sistema, nakatayo na ang istruktura. Ang kulang na lang, isang tao na tatayo sa gitna at kukunin na ang kontrol. Sa video na ito, titingnan natin ang 4 na patunay mula sa Biblia na nagpapakita na ang Antichrist ay maaring narito na. At kapag nakita mo ang mga senyales o patunay na ito, sigurado akong hindi mo na muling titingnan ang mundo sa parehong paraan. Pero bago natin ipagpatuloy, ay palike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sign number 1, he rises during global chaos. Hindi lalabas ang Antichrist sa panahong tahimik ang mundo. Hindi siya sisibol sa panahon ng kasaganaan at kapayapaan. Lalabas siya sa gitna ng kaguluhan. Sa Daniel chapter 7, ipinakita sa propeta ang isang kakaibang pangitain. Nakita niya ang 4 na mababangis na nilalang na sumasagisag sa 4 na magkakasunod na kaharian sa kasaysayan. Ang pang-4 ang pinaka nakakatakot, malakas, mapaminsala at winawasak ang lahat ng madaanan. Dinudurog nito ang buong mundo sa ilalim ng kanyang paa. Mula sa halimaw na ito, 10 sungay ang lumitaw na ayon sa paliwanag ng Biblia ay kumakatawan sa 10 hari o mga kaharian. Pero pagkatapos nito, may isang maliit na sungay na biglang umangat mula sa kanila. Ang maliit na sungay na ito, siya ang Antichrist. Pansinin ang pagkakasunod-sunod. Hindi siya unang lumitaw. Hindi siya sentro agad. Sumulpot siya habang nagkakawatak-watak ang kapangyarihan, habang nagugulo ang dating matitibay na sistema. Ibig sabihin, hindi siya produkto ng kaayusan. Produkto siya ng pagkawasak ng kaayusan. Ang parehong pattern ay kinumpirma ni Jesus mismo sa Matthew chapter 24. Nang tanungin siya ng mga alagad tungkol sa kanyang pagbabalik at sa wakas ng panahon, hindi siya nagsimula sa magandang balita, kundi sa babala. Ayon kay Jesus, makakarinig ang mundo ng mga digmaan at tsismis ng digmaan. Magbabanggaan ang mga bansa, maglalaban ang mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at lindol sa iba't ibang lugar. At sa kanya sinabi ang isang napakahalagang linya. All these are the beginning of birth pains. Ang birth pains ay hindi nananatiling pare-pareho. Hindi sila humihina, lumalala sila, bumibilis, at papunta sila sa isang rurok. Ibig sabihin ang kaguluhan na nakikita natin ay hindi lang basta gulo. Ito ay parang pag-iri ng isang mundong may paparating na malaking pangyayari. Makikita rin ang parehong larawan sa Revelation chapter 6 sa simbolo ng 4 na horsemen. Ang una, pananakop. Ang ikalawa, pagkawala ng kapayapaan. Ang ikatlo, tagutom at pagbagsak ng ekonomiya. At ang huli, kamatayan. Kapag pinagsama, malinaw ang mensahe. Digmaan, kakulangan, takot at kawalan ng kontrol. At ayon sa kasulatan, ito mismo ang kapaligiran kung saan aangat ang Antichrist. Ngayon tingnan natin ang mundo sa kasalukuyan. Ang mga digmaan ay hindi na hiwa-hiwalay parang magkakabit na apoy. Ang giyera sa Ukraine ay yumanig sa buong Europa at inilantad ang kahinaan ng mga alyansa. Ang labanan sa Gaza ay muling nagpaalab sa Middle East at humila ng atensyon ng mga karatig bansa. Ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay nagdudulot ng pangamba sa buong Pacific region. Habang tumitindi ang mga sigalot, patuloy na nagpapalakas ng armas ang mga bansa. Ang banta ng nuclear war na dati parang malabong alaala ay muli nang bumabalik sa usapan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang mundo ay pagod na, natatakot at naghahanap ng solusyon. At yan mismo ang klase ng mundo na inilalarawan ng Biblia. Isang mundong handang tumanggap ng sinumang magsasabing, ako ang magdadala ng kaayusan. Sa katunayan, hindi ito mga hiwa-hiwalay na pangyayari. Kapag pinagdugtong-dugtong mo ang nangyayari sa mundo ngayon, malinaw na malinaw ang pattern. Ito mismo ang klase ng tensyon na sinabi ni Jesus na mangyayari. Wars and rumors of wars. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Kasabay ng digmaan, lumalala rin ang problema sa ekonomiya. Ang kabuang utang ng mundo ay lumampas na sa $300 trillion. Halos lahat ng bansa ay tinatamaan ng inflation, mula sa pagkain, renta, hanggang sa pang-araw-araw na gastusin. Nahihirapan ng mga gobyerno na pagsabayin ang paglago ng ekonomiya, stability at halaga ng kanilang pera. Ang mga sistemang matagal ng pinagkakatiwalaan ay unti-unti nang kinukwestiyon.
May mga bagong alyansa na nabubuo. May mga currency na muling pinag-iisipan kung dapat pa bang manatili. Hindi pa bumabagsak ang sistema, pero kitang-kita na ang mga bitak. Ganito rin ang kalagayan sa politika. Unti-unti nang nawawala ang tiwala ng mga tao sa mga institusyon, sa media at sa mga leader. Mas ramdam ang pagkakahati ng lipunan. Mas nangingibabaw ang galit, tatakot at pagod, lalo na dahil sa walang tigil na ingay sa digital world. Maraming tao, lalo na ang mas batang henerasyon, ang walang kasiguraduhan sa kinabukasan. May kaba, may takot, may pakiramdam na parang walang solid na pundasyon ang mundo. At halos bawat antas ng lipunan ay tinatamaan ng instability na ito. Ito mismo ang klase ng sitwasyon na sinasabi ng kasulatan na dapat munang umiral bago mahayag ang Antichrist. At malinaw, nandito na ang mga kondisyong iyon ngayon. Pero may isang bagay na napakahalaga para sa mga mananampalataya. Sinabi ni Jesus, When you see these things beginning to happen, look up because your redemption draws near. ibig sabihin, ang parehong kaguluhan na hudyat ng pag-angat ng Antichrist ay siya ring palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ni Kristo. Sa kasaysayan, iisa ang paulit-ulit na nangyayari. Kapag ang isang lipunan ay matagal nang nabubuhay sa kaguluhan, hindi ito nananatili roon habang buhay. Ang mga tao ay naghahanap ng sagot, naghahanap ng kaayusan, naghahanap ng leader na magbibigay ng direksyon. At kapag sobrang bigat na ng pressure, nagiging handa ang mga tao na sumunod kahit kanino, basta may pangakong ginhawa. Dito nagiging malinaw ang biblical pattern. Hindi kailangang likhain ng Antichrist ang kaguluhan. Dumating siya sa mundong wasak na at desperado na. Umaangat siya dahil ang mundo mismo ang humihingi ng isang leader, isang taong kayang ipaliwanag ang gulo at magbigay ng solusyon. Pero ang global chaos ay simula pa lang. Ang susunod na mangyayari ay mas nakakatakot dahil ayon sa kasulatan, kapag lumitaw ang lalaking ito, hindi siya magmumukhang kontrabida. Magmumukha siyang bayani at dahil doon, sambahin siya ng buong mundo. Sign number 2. He appears as a man of peace. Ito ang ikalawang palatandaan. Ang Antichrist ay hindi magpapakilala bilang mananakop kundi bilang tagapamayapa. Hindi bilang maninira kundi bilang problem solver. At ito ang pinakadelikadong bahagi ng kanyang panlilinlang dahil diretsyong inihayag ito ng Biblia. Sa Daniel chapter 9 verse 27, sinasabi na magpapatibay siya ng isang kasunduan sa marami sa loob ng 1 week. Sa biblical prophecy, ang 1 week ay katumbas ng 7 years. Ang kasunduang ito ay malawak na pinaniniwalaang isang peace agreement. Malamang na may kinalaman sa Israel at sa mga kaaway nito sa paligid. Pansinin ito, hindi sisimulan ng Antichrist ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng digmaan. Sisimulan niya ito sa pamamagitan ng kapayapaan. Ito ang isa sa pinakaimportanteng sandali sa prophetic timeline. Ang paglagda sa 7-year covenant ang tanda ng pagsisimula ng huling 7 years bago ang pagbabalik ni Kristo na mas kilala bilang the tribulation. Sa unang 3.5 years, magmumuka ang Antichrist na sagot sa lahat ng problema ng mundo. Isang diplomat, isang tagapagbuklod, isang leader na puno ng vision at solusyon. Itaas siya sa mga bulwagan ng United Nations. Purihin siya ng mga world leaders. Itatanghal siya ng media bilang pinakadakilang statesman ng modernong panahon. At ang buong mundo ay parang sabay-sabay nahihinga ng maluwag. Iniisip na sa wakas, may leader na kayang magdala ng pangmatagalang kapayapaan. Pero malinaw ang babala ng kasulatan. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, isinulat ni Pablo, While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, like labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. ang kapayapaang ito ay pansamantala. Ang kapayapaang ito ay may plano. Ito ay dinisenyo para makuhang buo ang tiwala at katapatan ng masa. At kapag ipinakita na ng Antichrist ang tunay niyang anyo, nakagapos na ang mundo sa kanya. Makikita rin natin ang parehong larawan sa Revelation chapter 6 verse 2. Ayon sa nakita ni Juan, may isang puting kabayo na lumabas. Ang sakay nito ay may hawak na bow, pero kapansin-pansin, wala siyang arrows. Binigyan siya ng korona at siya ay lumabas bilang isang mananakop na may layuning manakop. Sa sinaunang simbolismo, ang puting kabayo ay sumasagisag sa kapayapaan at tagumpay. Pero malinaw, hindi ito si Kristo. Ito ay peke. Isang huwad na larawan ng tunay na tagapagligtas. Sa simula, hindi siya mananakop gamit ang armas. Hindi muna bala. Hindi muna bomba. Panghihikayat ang gamit niya. Diplomasya. Magandang pananalita. At anyo ng pagiging matuwid.
Ito mismo ang sinabi sa Daniel chapter 8 verse 25. By peace he will destroy many. Sa kapayapaan, doon niya sisirain ng marami. Bakit ganoon na lang kabilis tatanggapin ng mundo ang lalaking ito? Dahil matapos ang mahabang panahon ng kaguluhan, digmaan, pagbagsak ng ekonomiya, pagkawatak-watak ng lipunan, desperado na ang sangkatauhan. Handa na silang kumapit kahit kanino basta may dalang stability. At ang Antichrist ay darating na may mga sagot sa mga problemang parang walang solusyon. Magmumukha siyang taong kayang magdala ng kapayapaan sa Middle East, isang bagay na bigong makamit ng halos lahat ng modernong leader. Magmumungkahi siya ng economic reforms na parang kayang tapusin ng inequality at ibalik ang kasaganaan. Pag-iisahin niya ang magkakawatak-watak na political systems sa ilalim ng ideya ng global cooperation. Magsasalita siya ng may talino, may kumpiyansa, may moral authority, at maniniwala ang mundo. Ito ang psychological trap. Ang taong nasasaktan hindi na masyadong nagtatanong. Kapag may dumating na nag-aalok ng ginhawa, niyayakap siya, pinagkakatiwalaan, at unti-unting isinusuko ang sariling kalayaan dahil ang nakikita nila ay kaligtasan mula sa matinding paghihirap. Pinatutunayan ito ng kasaysayan. Pagkatapos ng World War I, wasak ang Germany, wasak ang ekonomiya, walang dangal sa politika, at hati ang lipunan. Nang umangat si Adolf Hitler, hindi siya nangampanya tungkol sa genocide. Hindi niya ipinangako ang karahasan. Ang ipinangako niya ay national pride, economic stability at social order. At milyon-milyong Aleman, pati mga Kristiyano, ang sumuporta sa kanya. Bakit? Dahil ipinangako niyang titigil ang gulo. Ngayon isipin mo ito. Ang Antichrist ay gagana sa global scale. Mas malawak, mas sopistikado, mas matalino. Hindi siya aasa sa nationalism. Hindi niya sisigaw ang kami laban sa kanila. Ang aapelaan niya ay ang pinakamalalim na hangarin ng tao, kapayapaan, kaligtasan, kasaganaan at pagkakaisa. Ihahain niya ang sarili bilang sagot sa pagkakahati, lunas sa sigalot, simula ng bagong yugto ng progreso ng sangkatauhan at sa loob ng isang panahon gagana ito. Ipagdiriwang siya ng mundo. Pagkakatiwalaan siya, aasahan siya, at kapag napagtanto na ng lahat kung sino talaga siya, huli na ang lahat. Pero para sa mga mananampalataya, may paalala ang kasulatan. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, sinasabi na si Satanas mismo ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Ibig sabihin, ang Antichrist ay hindi lalabas na masama. Lalabas siyang maliwanag, hindi siya mananakot para pasunurin ang mundo. Hihikayatin niya ito sa pamamagitan ng paghanga. At yun mismo ang dahilan kung bakit madadaya niya ang buong mundo. Pero mas malalim pa ang panlilinlang na ito kaysa sa inaakala ng marami. Habang ang mundo ay abala sa taong tagapamayapa, may mas madilim na bagay na binubuo sa likod ng eksena. At ang nakakatakot, gumagana na ito ngayon. Sign number 3, the spirit and system are already at work. Ito ang ikatlong palatandaan at ito rin ang pinakamahalaga. Ang espiritu ng Antichrist at ang sistemang gagamitin niya para sa global control ay aktibo na sa mundo ngayon. Hindi ito bagay na mangyayari pa lang sa hinaharap. Ayon sa kasulatan, nangyayari na ito ngayon. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, isinulat ni Pablo na The mystery of lawlessness is already at work. pansinin ang mga salitang ginamit. Hindi pa parating, hindi pa simula pa lang, already at work. May pumipigil pa ngayon ang tinatawag na restrainer na malawak na pinaniniwalaang ang Holy Spirit na gumagawa sa pamamagitan ng church. Habang naroon pa ang restrainer na ito, hindi pa lubusang nahahayag ang lawless system. Pero malinaw ang isang bagay, ang sistema mismo ay itinatayo na. Unti-unti nang inilalatag ang pundasyon. Mga legal framework, mga technological capability, social conditioning, economic mechanisms, lahat ng kailangan para sa isang global system ng control ay unti-unti nang binubuo. At kapag naalis ang restrainer, hindi na kailangan pang likhain ng Antichrist ang sistema. Papasok na lang siya sa isang mundong handa na. Malinaw itong pinapatunayan sa 1 John chapter 2, verse 18. Ayon kay Juan, Dear children, this is the last hour. at dagdag pa niya tulad ng narinig na ninyo na darating ang Antichrist kahit ngayon ay marami ng Antichrists. At dito raw natin malalaman na nasa huling oras na ang mundo. Mahalagang linawin ito. Ang espiritu ng Antichrist ay hindi lang isang tao. Isa itong espiritual na puwersa na kumikilos sa likod ng rebelyon ng tao laban sa autoridad ng Diyos. Sa buong kasaysayan, ang espiritong ito ang nag-angat ng mga tirano, mga maling guro at mga sistemang mapaniil.
Pero ayon sa kasulatan, sa mga huling araw, ang espiritong ito ay tuluyang magkakatawang tao sa iisang lalaki, isang leader na mangunguna sa huling rebellion laban sa Diyos. May dagdag pang babala sa 1 John chapter 4 verse 3. Sinasabi roon na ang bawat espiritu na hindi kumikilala kay Jesus ay hindi mula sa Diyos. Ito raw ang espiritu ng Antichrist na ayon sa babala ay darating, pero malinaw na sinasabi rin kahit ngayon ay narito na ito sa mundo. Ibig sabihin, nandito na ang espiritu. Aktibo na ito. At unti-unti nitong inihahanda ang mundo para sa pagdating ng tao na gagamitin nito. Makikita natin ang epekto nito sa mga pagbabago sa kultura, moralidad at pananampalataya sa paligid natin. Ang katotohanan ay binabago ang kahulugan. Ang absolute na tama at mali ay itinataboy. Ang biblical Christianity ay isinasantabi, minamaliit at inuusig. Ang takot sa Diyos ay napapalitan ng pagsamba sa sariling kagustuhan at kalayaan ng tao. Hindi ito basta uso lang. Hindi ito random na cultural shift. Ito ay espiritu ng Antichrist na hinuhubog ang isip ng mundo para tanggapin ng isang leader na ilalagay ang sarili niya sa ibabaw ng lahat ng tinatawag na Diyos. Pero hindi sapat ang espiritu lang. Kailangan ng Antichrist ng isang sistema. At malinaw na inilalarawan ito sa Revelation chapter 13. Sa verses 16 and 17, isinulat ni Juan na pipilitin ng halimaw ang lahat. Maliit man o malaki, mayaman o mahirap, malaya o alipin, na tumanggap ng marka sa kanang kamay o sa noo. At walang sino man ang makakabili o makakapagbenta kung wala ang markang iyon, o ang pangalan ng halimaw, o ang numero ng kanyang pangalan. Ito ay isang global economic system na humihingi ng buong pagsunod. Walang marka, walang access sa lipunan, walang pambili ng pagkain, walang pambayad ng renta, walang basic na serbisyo, buong katapatan o tuluyang pagkatanggal. Sa loob ng halos 2,000 years, ang prophecy na ito ay parang imposible. Paano raw makokontrol ng isang tao ang lahat ng transaksyon ng bawat tao sa mundo? Simple lang ang sagot noon, wala pang teknolohiya. Pero ngayon meron na. Sa mismong panahon natin, ang infrastruktura para sa global economic surveillance at control ay unti-unti nang itinatayo. Ang mga digital identity systems ay inilalabas na sa maraming bansa. Inuugnay ang biometric data sa government services, bangko at trabaho. Ang central bank digital currencies ay dinidevelop na ng mahigit 100 countries na nagbibigay sa mga gobyerno ng kakayahang bantayan, kontrolin, at kahit baligtarin ang mga financial transaction in real time. Ang facial recognition technology ay umabot na sa antas kung saan pwedeng bantayan ang buong populasyon ng tuloy-tuloy. Ipinapakita ng social credit systems kung paano ginagantimpalaan ang pagsunod at pinaparusahan ng hindi sang-ayon. Ang artificial intelligence ay ginagamit na ngayon para suriin ang kilos ng tao at ipatupad ang pagsunod sa lawak na hindi pa maiisip kahit 10 years ago. Ang cashless payment systems ay unti-unti nang nagiging normal, ginagawang luma ang physical cash at sinisigurong lahat ng transaksyon ay nare-record at nasusubaybayan. Hindi ito lihim, hindi ito conspiracy theory. Ito ay documented policies, publicly available technology at hayagang layunin ng mga gobyerno at international organizations. Nandyan na ang teknolohiya, binubuo na ang legal frameworks, at hinahanda na ang isip ng publiko para tanggapin ito. Ang kulang na lang isang leader na mag-a-activate ng lahat. At ayon sa Revelation chapter 13 verse 7, ang Antichrist ay bibigyan ng autoridad sa bawat tribo, bawat bayan, bawat wika at bawat bansa. Ito ay malinaw na global dominion. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buong kasaysayan ng tao, may teknolohiya na para gawin itong posible. Tayo ang unang henerasyon sa buong kasaysayan kung saan ang mga hula sa Revelation chapter 13 ay posible na sa teknolohiya. Handa na ang infrastruktura, nakaayos na ang mga sistema, at kapag lumitaw ang taong ito, hindi na niya kailangang likhain ang mga mekanismo ng kontrol. Aangkinin na lang niya ang mga ito. Nakadeploy na ang teknolohiya. Gumagana na ang mga sistema. Pero may isang huling piraso na mas nakakakilabot kaysa sa lahat. Hinuhubog na ang mundo para humingi mismo ng sistemang ito. Sign number 4. The world is being conditioned to accept absolute authority. Ito ang ikaapat na palatandaan. Ang lipunan ay unti-unting sinasanay na isuko ang personal na kalayaan kapalit ng sentralisadong kapangyarihan sa paraang kahawig na kahawig ng huling katapatan sa Antichrist. Hindi ito usapin ng politika. Ito ay usapin ng puso ng tao at ng kakayahan nitong sumamba sa kapangyarihan.
Sa Revelation chapter 13 verses 3 and 4, inilalarawan ang sandaling inililipat ng mundo ang kanilang katapatan. Ayon sa nakita ni Juan, ang buong mundo ay namangha at sumunod sa halimaw. Sinamba nila ang dragon dahil ibinigay nito ang autoridad sa halimaw. At sinamba rin nila ang halimaw at nagsabi, Who is like the beast? Who can wage war against him? pansinin ang wika. Ang mundo ay hindi napilit. Hindi sila sumunod dahil sa takot, sumunod sila dahil sa paghanga. Hindi ito sa pilitan. Ito ay kusang loob na katapatan na ipinanganak mula sa paniniwalang ang lalaking ito ang sagot sa lahat ng problema ng sangkatauhan. Sa aklat ng Revelation, ang pagsamba ay hindi lang ritual o seremonya. Ito ay buong debosyon, buong tiwala, ganap na pag-asa. Ito ang paglipat ng pinakamataas na autoridad mula sa Diyos patungo sa tao. Mas lalong nagiging malinaw ang trahedya sa Revelation chapter 13 verse 8. Sinasabi ron na lahat ng naninirahan sa mundo ay sasamba sa halimaw. Lahat ng ang pangalan ay hindi nakasulat sa Lamb's Book of Life. Ibig sabihin ang bawat taong ang pag-asa ay hindi nakaugat kay Kristo ay magbibigay ng kanilang katapatan sa Antichrist. Hindi dahil sila pinilit, kundi dahil nadaya sila. Maniniwala sila na karapat dapat siyang sambahin. Kaya ang tanong ngayon ay ito. Hinahanda na ba ang mundo para sa ganitong klase ng pagsuko? Tingnan natin ang nangyayari sa kultura at sa isip ng tao ngayon. Sa mga nagdaang taon, nakita natin kung paano ang mga tao sa iba't ibang bansa ay handang isuko ang hindi pa kailanman naisip na kalayaan kapalit ng pangakong kaligtasan at seguridad. Sa panahon ng global crisis, may mga ipinatupad na patakaran at pagsunod na hindi maiisip ng nakaraang henerasyon. At ang karamihan ay sumunod. Hindi dahil may baril sa harap nila, kundi dahil nagtiwala sila sa autoridad na nagsabing ito raw ay kailangan. Ito ay hindi political analysis. Ito ay obserbasyon sa psikolohiya ng tao. Kapag ang tao ay natatakot, naghahanap siya ng magpapatigil sa takot at handa siyang isuko halos lahat sa taong o institusyong nangakong poprotekta sa kanya. Ito mismo ang i-exploit ng Antichrist sa global scale. Siya ay lilitaw sa panahong puno ng takot at kaguluhan ng mundo. At kapag nag-alok siya ng solusyon, hindi kukwestiyonin ng mundo ang kanyang autoridad. Yayakapin nila ito. Nakikita rin natin ngayon ang pagiging normal ng absolutong tiwala sa sentralisadong expertise. Buong populasyon ang nasanay na tanggapin ang ilang salaysay ng walang tanong, na parang ang mga autoridad ng tao ay hindi nagkakamali. Ang hindi pagsang-ayon ay hindi na tinitingnan bilang healthy skepticism, kundi bilang banta. At dito nagsasara ang bilog. Sa panahon ngayon ang pag-question sa opisyal na salaysay ay mabilis nang tinatatakan bilang mapanganib na maling impormasyon. Ang mga taong nagtatanong, nag-aalinlangan o humihingi lang ng paliwanag ay humaharap sa social at professional na parusa. Hindi na ito simpleng debate ng ideya. Ito ay tungkol sa unti-unting pagkawala ng konsensya ng individual at ng critical thinking kapalit ng bulag na pagsunod sa autoridad. Ang Antichrist ay hindi na kailangang ipilit ang ganitong mindset. Hinuhubog na ito ngayon pa lang. Kapag dumating siya, ipapakilala niya ang sarili bilang pinakamagaling na eksperto, pinakamataas na autoridad, at nag-iisang boses na dapat paniwalaan. At milyon-milyon ang susunod sa kanya ng walang pag-aalinlangan dahil nasanay na silang isuko ang sariling discernment. Tingnan din natin ang kultura ng celebrity worship. Umabot na ito sa nakakaalarma na antas. Ang mga karismatik na personalidad ay itinatanghal na parang mga Diyos. Binibigyan sila ng malalaking platform. Ipinagtatanggol laban sa kahit anong kritisismo. Ginagaya ang paniniwala at ginagawang modelo ng pamumuhay. Ito ang eksaktong parehong psikolohikal na mekanismo na magtutulak sa pagsamba sa Antichrist. Siya ay magiging karismatik, matalino, mukhang moral at hahangaan ng lahat. At ang mundong nasanay ng sumamba sa tao ay ililipat ang pagsambang iyon sa kanya nang hindi namamalaya ng tunay na nangyayari. Dagdag pa rito, ang moral relativism ay winasak na ang konsepto ng absolute truth sa isip ng bilyon-bilyong tao. Kung ang katotohanan ay kung ano lang ang gusto kong paniwalaan, wala akong depensa laban sa isang leader na muling magbibigay ng kahulugan sa katotohanan para sa akin. Hindi na kailangang patunayan ng Antichrist na siya ang tama. Kailangan lang niyang kumbinsihin ng mundo na wala namang talagang tama at mali. At kapag ang katotohanan ay napag-uusapan na lang, nagiging hindi maiiwasan ng katapatan. Ipinaliliwanag ito ng malinaw sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 9 to 12.
Ayon sa isinulat ni Pablo, ang pagdating ng lawless one ay ayon sa paraan ng paggawa ni Satanas. May kasamang signs at wonders na nagsisilbi sa kasinungalingan. Ang mga tao ay mapapahamak dahil tumanggi silang mahalin ang katotohanan. At dahil doon, hinayaan ng Diyos ang isang matinding panlilinlang upang paniwalaan nila ang kasinungalingan. Mahalagang tandaan ito, ang mga tao ay hindi madadaya laban sa kanilang kalooban. Madadaya sila dahil tinanggihan nila ang katotohanan noong ito ay available pa. Hindi nila minahal ang katotohanan. Ang minahal nila ay comfort, security at sariling kapangyarihan. At kapag inialok ng Antichrist ang lahat ng iyon, sasambahin nila siya dahil ibinibigay niya ang matagal na nilang gusto. Ang Mark of the Beast ay hindi agad ipapataw sa pamamagitan ng dahas. Ihahain ito bilang kailangan, bilang nag-iisang paraan para makasali sa lipunan. At tatanggapin ito ng mga tao ng kusang loob dahil sa puntong iyon matagal na nilang naisuko ang kanilang konsensya at kalayaan sa sistema. Ang marka ay magiging panlabas na simbolo ng isang panloob na katapatan na matagal nang ibinigay. Kaya pagdugtong-dugtungin natin ang lahat, ang Antichrist ay aangat mula sa global influence. Makikipagkasundo siya sa Middle East. Kokontrolin niya ang digital economic system at magkakaroon siya ng kapangyarihan sa gitna ng global chaos. Ngayon itanong mo sa sarili mo, ilang tao ang buhay ngayon na akma sa paglalarawang ito? Ilang global leaders ang may platform, impluwensya at access sa mga sistemang napag-usapan natin? Hindi marami. Sa katunayan, kung nauunawaan mo ang biblical prophecy at pinagmamasdan mo ang current events, nakakagulat kung gaano kakaunti ang posibleng kandidato. At ayon sa mga nakakaalam, may hindi bababa sa 3 individuals na sa loob ng last 5 years ay may mga pahayag na kahawig ng mga babala sa Daniel at Revelation. Hindi ako magbabanggit ng pangalan, pero ito ang sinasabi ko sa iyo, magmasid ka. Dahil kapag ang lalaking ito ay humarap sa mundo, hindi niya sasabihing siya ang Antichrist. Ipapakilala niya ang sarili bilang tagapagligtas ng sangkatauhan at bilyon-bilyon ang maniniwala sa kanya. Kaya nasaan na tayo ngayon? Ang mundo ay nasa kaguluhan, hinuhubog ang kondisyon para sa pag-angat ng isang global leader. Ang leader na yon ay magmumukhang taong may solusyon at kapayapaan at ipagdiriwang siya ng mundo. Ang espiritu at sistema sa likod niya ay aktibo na. Itinatayo ang infrastruktura ng ganap na kontrol. At ang sangkatauhan ay psikolohikal na sinasanay na sumamba sa sentralisadong autoridad at isuko ang sariling discernment. Hindi ito haka-haka. Ito ay nakikitang realidad na eksaktong tumutugma sa biblical prophecy. Ngayon, kung naroroon na ang 4 na palatandaang ito, ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Malaki ang posibilidad na nabubuhay tayo sa huling henerasyon bago tuluyang maganap ang mga hulang ito. Hindi ito sensationalism. Hindi ito pananakot. Ito ay maingat at seryosong konklusyon batay sa pagsasabay-sabay ng mga senyales na sinabi mismo ni Jesus na dapat nating bantayan. Sa Matthew chapter 24, ibinahagi ni Jesus ang talinghaga ng puno ng igos. Kapag ang sanga ay nagiging malambot at nagsisimulang maglabasa ng mga dahon, alam mong malapit na ang tag-init. Ganoon din sabi ni Jesus, kapag nakita ninyo ang lahat ng bagay na ito, malalaman ninyo na malapit na ito. Nasa pintuan na. Hindi natin alam ang araw o oras. Pero malinaw ang utos, kilalanin ng panahon. At ang mga senyales ay hindi na maitatanggi, digmaan, taggutom, lindol, panlilinlang, pag-uusig, at ang ebanghelyo na ipinapahayag sa lahat ng bansa. Lahat ng ito ay nagsasabay-sabay sa lawak na hindi pa nasasaksihan ng alinmang nakaraang henerasyon. Sa ngayon ang restrainer ay naroon pa rin, pinipigilan ang buong paghahayag ng man of lawlessness. Pero malinaw sa 2 Thessalonians chapter 2 na panandalian lamang ang pagpipigil na ito. Kapag naalis ang restrainer, mahahayag ang Antichrist. Handa na ang sistema, nakatakda na ang kondisyon. Mas malapit na tayo sa wakas kaysa kailanman. Para sa mga hindi pa nakakakilala kay Hesukristo, ito ay isang agarang babala. Nabubuhay ka sa mundong aktibong inihahanda para sa pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan ng tao. Ang Antichrist ay mag-aalok ng lahat ng hinahanap ng puso ng tao hiwalay sa Diyos. Kapayapaan, seguridad, kasaganaan, pagkakaisa at layunin. Kung wala kang pundasyon sa biblical truth, hindi mapipigilan ang panlilinlang at ang kapalit ay walang hanggan. Sa Revelation chapter 14 may malinaw na babala.
Ang sinumang sasamba sa halimaw at tatanggap ng kanyang marka ay haharap sa galit ng Diyos. Walang second chance pagkatapos tanggapin ang marka. Ang desisyong gagawin mo ay magtatakda ng iyong eternity. Ang tanging depensa ay isang relasyon kay Hesukristo na itinatag ngayon bago pa dumating ang krisis.